Ang isa sa topic na gusto ko sanang mabuksan at maimbestigahan talaga ng Blue Ribbon Committee, yung pagdetermine ng mga presyo ng mga projects at mga bagay na isinaalang-alang sa bidding, no, ng DPWH. Yung gaya ng solar stud-light, yung gaya ng price per kilometer ng mga daanan natin. Bakit biglang lumobo? So, kasi yung nababalitaan natin, na-overprice ito. Base sa rules of procurement, sasabihin nila, sinunod naman yung procurement, yung bidding, walang illegal na nangyari. Pero pag nireview natin yung presyo, yung maximum price na inaalaw ng DPWH compared to the market price ng isang bagay, baka times 1,000% o at minimum times 2 yung presyo. So, dapat yung proseso, yung regulasyon tungkol sa pagbibigay presyo, dapat maimbestigahan ito. Kasi pag ito'y hindi na imbestigahan, yung magiging limitado lang yung reforma sa mga infrastructure project kung yung isang proyekto ay magiging ghost, na wala talaga, or yung substandard na hindi sinunod yung specification, pero hindi masasagot yung question, nasa tamang presyo ba yung pinagawang project o baka overpriced ng husto. So, kulang pa po ang subject na itinalakay ng Blue Ribbon Committee. Dito po sa nagpapatuloy na investigasyon po, attorney, ang mga kababayan po natin ay nakahook na talaga nito, no? Kung mapapansin natin sa mga comment section ng any related na mga artikulo, usapin patungkol dito sa flood control projects, talagang ano sila, vocal sila, no? Nagkokomento talaga sila, yung kanilang galit ay andyan. At lalo na, di ko lang kung nagkataon, sinadya, or nagkataon lang yung pagkakasunog po ng isa sa mga opisina ng DPWH dyan po sa Quezon City. Naglabas po ng pahayag ang DPWH na wala naman daw mahalagang dokumento na may kaugnayan sa investigasyon po dyan sa manumalyang flood control projects doon sa kanilang post. Pero kung babasahin mo yung comment section, talagang ang dami ng mga espekulasyon mula sa ating mga kababayan na kesyo ito'y scripted, ito'y sinadya para mawala na yung mga ebidensya. Ano pong masasabi nyo po dito sa mga naging pahayag din po ng ating mga kababayan na nakatutok talaga dito sa usapin na ito, at ito ba'y makabubuti para lalong ma-pressure yung ating gobyerno dahil naghahanap po ng kasagutan sa matagal ng problema ang ating mga kababayan po, attorney? Yung ma-advise ko sa ating kababayan, don't panic. Bakit? Sa panahon ngayon, lahat po ng dokumento meron na yung soft copy. Isa yan, nailagay yan, na-scan na yan, dapat nakalagay sa computer. Kung meron isang proyekto, nasa internet na yan o nasa website na yan. So hindi naman yan mawawala. Pangalawa, expectedly, meron pa ring hard copy sa Department of Budget, no, sa DBM. At meron rin hard copy sa Commission on Audit. Kaya whatever they do, meron yung mga reserve copies. Kailangan lang natin ma-prove na, let's say sa website, let's say sa GAA, nakasabi na merong proyekto sa isang lugar. At kung may physical evidence tayo, kasi pinuntahan natin o ng investigador at nakita na although sa deklarasyon sa papel sinabing completed yung project, pero yun pala ghost project o substandard dahil sira-sira na, kahit
yung isang kopya ay nasunog na, meron tayong mga backup dyan at meron rin yung soft copy na pwedeng i-authenticate na ito'y talagang soft copy ng original na nasunog. Kailangan lang na magagaling ang investigador at kailangan natin ng talagang honest na pagtrabaho ng Office of the Ombudsman. So, kahit yung mga nagdududa sa bagong ombudsman, sana mali tayo. Sana mangyari na yung bagong ombudsman talagang gawin niya yung kanyang trabaho. So, tayo'y nagmamasid, yung maraming nagagalit sa mga nangyayari, kailangan yung galit na yan gamitin sa isang positive na paraan na mabago ang ating bansa. Hindi lang puro galit. Anong gagawin natin sa galit kung wala tayong gagawin? Pag example, dahil ba sa galit, puro ka na lang Facebook, puro ka na lang social media, o puro ka na lang marcha? Makakapagpabago ba ang marcha? Kung hindi naman lahat nagmamarcha. So, mag-organize kayo. Let's prepare for the 2028 election. That is the peaceful process. Nasa kapangyarihan pa rin natin ang pagpapalit ng mga leaders natin sa isang mapayapang paraan. Yung sagot naman o yung sagot sa tanong, attorney, paano kung yung election process natin na determinan ng makina? Yan yung isang bagay na dapat tutukan rin natin, hindi lang puro problema. Dapat magkaroon tayo ng confidence na patas ang magiging laban sa eleksyon. Kasi kahit popular ang ating mga kandidato, kung talagang may dayaan sa makina, problema tayo. Walang peaceful handover ng mga posisyon dahil ito'y niluto na. Kaya sana matutukan rin natin ang issue ng isang mapayapa at malinis na eleksyon. Meron naman pong panawagan ang dating Senate President, dating senador na si Senator Frank Drilon, na sertipikahang urgent po ito pong Independent People's Commission. Anong basa niyo po dito, attorney? Talagang magkaroon ng batas ukol nga po dito. Di ba yung Office of the Ombudsman, sinasabi ng konstitusyon na independent yan? Kahit gumawa ka pa ng another body na ipangalan mong independent, sino mag-a-appoint ng nakaupo dyan? Di ba yung presidente? So, is it really independent? Kasi yung reality of politics, yung uupo ay ina-appoint, no, ng presidente. Unless na yung sa batas na ipapasa, yung means of appointment hindi o walang kinalaman ng presidente. Pero there is still the possibility na ito'y may connection sa kapangyarihan ng presidente na mag-appoint ng opisyal, no. So depende sa iminumungkahing batas ni former Senator Drilon kung paano o ano yung komposisyon ng independent commission na yan. But again, yung constitution na mismo nagsasabi na yung ombudsman, which is the highest, let's say, investigative body laban sa korupsyon, nagsasabi na ng independent. Pero nasa tao yan na nakaupo dyan kung siya ay magiging isang independent o susunod sa ibang tao, lalo na sa presidente. Opo. And meron ding mga lumalabas na mga balita, parang nag-question na unconstitutional daw itong ICI po. Ano po sa tingin nyo dito, attorney? Unless ruled upon ng korte o the Supreme Court, no, ito'y legal. But again,
there are questions to certain powers nga pwedeng gawin ng ICI. For example, the power to subpoena, kung bibigyan nito ng power to subpoena, kung bibigyan nito ng power of contempt, pati na rin yung sa publiko, no, yung live streaming. Pwede kasing i-argue ng isang iniimbestigahan, yung pag-live stream, illegal yan dahil sa Data Privacy Act. Bakit mo i-live stream? Nakalagay sa Data Privacy Act, yung personal circumstance ko dapat nakatago. So, wala ring makakapigil sa magcha-challenge sa kapangyarihan na ibinigay sa ICI o sa mga desisyon ng ICI. But only the court and a final decision by the Supreme Court ang makadetermine kung yung isang regulasyon o ang isang akto ng isang opisina ay illegal o sang-ayon sa batas. Attorney, panghuli na lamang po, no, balikan ko lang yung sa Senate Blue Ribbon Committee. Sa tingin nyo po, tapos nasagot na yung mga katanungan patungkol dito sa kontrobersya sa flood control projects at dapat na ring isali dito yung sa mga, kasi ang nabuksan na issue na panibago is itong ang farm to market road. Kumbaga parang kaya bang ipagsabay ito? Meron pa bang dapat tapusin dito sa marami pang mga katanungan or baka magbubukas ng mas marami pang katanungan sa sandaling mabuksan din itong issue naman sa farm to market roads po, Attorney? Ang isa sa topic na gusto ko sanang mabuksan at maimbestigahan talaga ng Blue Ribbon Committee, yung pagdetermine ng mga presyo ng mga projects at mga bagay na isinaalang-alang sa bidding, no, ng DPWH. Yung gaya ng solar stud-light, yung gaya ng price per kilometer ng mga daanan natin. Bakit biglang lumobo? So, kasi yung nababalitaan natin, na-overprice ito. Base sa rules of procurement, sasabihin nila, sinunod naman yung procurement, yung bidding, walang illegal na nangyari. Pero pag nireview natin yung presyo, yung maximum price na inaalaw ng DPWH compared to the market price ng isang bagay, baka times 1,000% o at minimum times 2 yung presyo. So, dapat yung proseso, yung regulasyon tungkol sa pagbibigay presyo, dapat maimbestigahan ito. Kasi pag ito'y hindi na imbestigahan, yung magiging limitado lang yung reforma sa mga infrastructure project kung yung isang proyekto ay magiging ghost, na wala talaga, or yung substandard na hindi sinunod yung specification, pero hindi masasagot yung question, nasa tamang presyo ba yung pinagawang project o baka overpriced ng husto. So, kulang pa po ang subject na itinalakay ng Blue Ribbon Committee. At if ito'y, let's say, on the topic of contractors, sa dami ng contractors sa Luzon, Visayas, Mindanao, nakatutok lang sila sa Diskaya o sa ibang kokonte. Ibig ba sabihin yung 90% o more than 90% of the other contractors ay malinis at walang problema? Hindi ba nila iimbestigahan?